Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat, sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa Team Kalingap, Kalingap Partner, sa aking mga sponsors. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong pasalamatan, no? Bago tayo dumako doon sa ating pag-uusapan sa ngayon. Maraming salamat Kuya Val, no? Ngayon po yung reopening ng Kaliwat, Kalingap Watchers, no? So maraming salamat Kuya Val sa pagbabalik muli dito sa grupo natin na Kaliwat, no? Meron tayo dito na mga naiwan, no? Na members natin dati nandito. Pero sa mga gusto na mga sumali, no? Na maging watchers, no? Tumulong para dito sa atin pagmamasid, no, sa mga Kalingap partners na lumalabag, no, sa mga ginagawa, sa mga rules and regulations dito sa Kalingap, no. Tulungan niyo po kami, no. Tulungan niyo kami na magmasid sa mga taong pasaway at lumalabag dito sa Kalingap, no. Sa mga gusto na maging member dito, reach out niyo lamang po ako, no. Sangkay Loans PH, yung aking FB page, sa aking messenger. Then, para pag-usapan natin, briefing ko po kayo sa mga gusto na maging member dito sa Kaliwat. So, maraming salamat in advance, no? Muli, maraming salamat, Kuya Val, sa pagtitiwalang muli, no? Ngayong araw na ito, gagawan natin ng reaction, no? Dahil may panawagan si Erwin TV sa atin. Nanawagan siya kasi sumagot siya doon sa ginawa nating reaction sa kanya, yung patungkol sa nakita natin na hindi maganda na ginagawa ni Erwin TV sa mag-ina, no, na si Ate Rowena at saka si Robin, no. Sumagot siya dito sa atin, hindi lamang sa akin kundi pati kay Bopil, no, si Bopil Vlogs na kanyang may panawagan siya dito. Meron akong video or audio clips na ipaparinig sa inyo. Ito'y galing doon sa live ni Erwin TV. Sasagutin po natin ito punto per punto. Tara mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin to. So unang-una po, ako po ay humingi ng pasensya po sa mga nasaktan, sa mga hindi po in-expect, sa mga hindi po alam, at sa mga tao pong nabigla sa nagiging aksyon, sa nagiging mood ko nung time ng vlog ko kahapon. Okay po, ako po ay manghingi ng pasensya. Pasensyahan niyo po kasi ako po ay tao lang din na nagkakamali. So yun, si Erwin naman, in fairness dito kay Erwin, humingi siya ng pasensya sa atin, no? Hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng mga viewers, sa nagawa daw niya na hindi maganda, dahil hindi daw magandang kanyang mood nung panahon na yun na nakita natin na hindi maganda yung asal na kanyang ipinakita patungkol dito sa mag-ina kay Ate Rowena and sa kay Robin. Siguro, for me, hindi kinakailangan ni Erwin humingi ng sorry sa atin dahil wala naman siya nagawang kasalanan sa atin, no? Siguro kung hihingi siya ng tawad doon sa mag-ina, no? Sa kay Ate Rowena at sa kay Robin, dahil doon siya nagkaroon ng pagkakasala. Sa tingin natin, may pagkakasala siya doon sa nagawa niya na hindi maganda na inasal sa salita, action na ginawa niya doon sa mag-ina. Kaya ako po ay humingi ng pasensya sa inyo. Pero aside sa pasensya na hiningi ko sa inyo, meron lang din po akong sasabihin bilang isang tao, bilang isang nagiging paano to magandang paano gawing maiksi yung salitang ito. Kung paano ko tinrato sila Ate Rowena sa pamamahay ko. Okay.
Bukod doon sa kanyang paghingi ng pasensya sa atin, no, at sa lahat, no, meron siyang pero. Meron siyang pero. Pagkakatapos kasi ng lahat ng yan, ng paghingi ng sorry, syempre may karugtong yan na pero. Pakinggan natin yung karugtong niyang pero na yan. Yung 9262, di ko lang alam kung ano po yun. Okay. Dahil daw hindi niya alam yung 9262, yung Republic Act 9262 na batas natin dito sa Pilipinas, hindi daw niya po yun alam. So, gaya ng sabi ko, mas maganda siguro kung si Erwin, kung hindi niya alam, pwede naman i-google yan. Mag-google yan kung anong ibig sabihin ng 9262, Republic Act 9262 na batas dito sa Pilipinas, no? Or di kaya, para mas malinawan siya ng maayos kung ano yung batas na yan na ipinatupad dito sa atin, no, sa bansa natin, punta siya sa barangay, no. Sa bawat barangay, meron po yan nakatalaga doon na vowsy. Pwede ka po humingi ng advice, humingi ng paliwanag sa barangay para maliwanagan ka kung ano ang ibig sabihin ng 9262 na yan. Pangalawa po, if ever naman po na mali yung ginawa ko, ako po ay aminado at humingi ng pasensya. Ayun. So, nakatatlong beses na siya humingi ng pasensya at inaamin naman niya. Di ba? Pangatlo, hindi po nakakatulong yung kuda tayo ng kuda pero wala sa gawa. Hindi daw nakakatulong kung tayo ay kukuda ng kukuda pero wala sa gawa. So, ibig sabihin niya dito, kami ni Bopil, hindi daw kami nakakatulong ng kuda na walang ginagawa. Erwin, kaya tayo nandito, kumukuda tayo dahil reactor tayo. Hindi po kami charity vlogger na kagaya mo na kinakailangan mong gawan na gumawa. No, samahan mo ng gawa. Yung action na ginagawa, kinakailangan samahan ng gawa. Hindi lang pwedeng kumuda. Dahil ang mga charity vloggers, hindi lamang po yan pwedeng kumuda ng kumuda, kundi kailangan samahan ng gawa. Kami naman sa part namin ng mga reactors, lalo't-lalo na ako, no, na isang head dito sa kaliwat, sa mga watchers, obligasyon natin ang kumuda. Obligasyon natin ang kumuda at pumuna, no. Kasi hindi malalaman ng karamihan kung hindi natin pupunain at kung hindi tayo kukuda. Bilang isang reactor, yan ang trabaho, ang kumuda ng kumuda. Di ba? Hinahamon ko po tayo. Bopil Vlogs and Sangkay. Ay, yan. Hinahamon tayo. Bopil, makinig ka. Hinahamon tayo dito ni Erwin TV Official. Pakinggan natin kung ano itong hamon na ito sa atin ni Erwin. Ilapit niyo po sa DSWD, ireklamo niyo po ako. Ilapit daw natin sa DSWD at ireklamo siya. For me, hindi namin kailangan gawin yan, Erwin. Ang sa amin lamang, ang ginawa namin dito, kaya kami nag-react dito dahil nakitaan ka namin ng hindi maganda na action and words na ginagawa mo sa mag-ina. Ngayon, bilang isang charity vlogger, Erwin, tumutulong po tayo. Hindi po kaakibat ang pagtulong, ang kasabay, no, or kasama ang pananakit sa kapwa na tinutulungan mo. Isipin lang natin, bakit mo siya tinutulungan? Kung ito'y galing sa puso mo, kung ang tulong mo ay galing sa bulsa mo, yan ay galing sa puso. Pero, kung ang tulong na ginagawa mo, kaya sila nandiyan sa'yo, tinutulungan mo dahil may pakinabang din sila sa'yo. Dahil ang mga yan, alam natin, may mga sponsors ang mga yan, Erwin. No? And isa pa, kung tayo ay tutulong, gaya ng sabi ko, dapat galing sa puso, hindi natin makikitaan dapat ng hindi magandang pagmamaltrato sa mga tinutulungan. Bagkos, tayo ay charity vlogger, kayo ay charity vlogger, ipakita ninyo sa publiko na maayos ang inyong ginagawa dahil ang mga yan, choice nyo po yan. Choice mo na tulungan yung mga yan. Choice mo yan dahil unang-una, may mga sponsors ang mga yan. Pangalawa, pinagkakakitaan mo sila sa views. Di ba? Example, no?
si Bench TV. Mas matindi ang mga tinutulungan ni Bench, no, na mga may kapansanan sa pag-iisip, no. Pero never natin nakitaan si Bench TV ng pagmamaltrato ng hindi maganda sa kanyang mga tinutulungan. Never natin naringgan si Bench TV na pagsalitaan ng hindi maganda yung kanyang mga tinutulungan. Bakit? Naiisip niya kasi na magkakaroon siya ng violation. Given, no, na ikaw ay mapapagod sa kanila. Gaya ng sabi ko, choice mo yan. Natulungan sila. Kung ikaw ay mapagod, no, sa kanila, choice mo rin yan na iwan sila. Ibalik sa kung saan sila nanggaling. Kung saan mo sila dinampot noon. Choice mo yan kasi pagod ka na. Di ba? Or pwede ka rin naman magtiis. Tiisin mo sila. Kasi pinagkakakitaan mo eh. Di ba? May nakukuha ka rin sa kanila. Choice mo rin yon. Pero, choice mo rin din yon na ipakita or hindi ipakita yung ginagawa mong hindi maganda sa mag-ina. Kasi kung gusto mo na maganda ang ihimplo mo, gusto mo makita, hindi ka mapunaan ng mga reactors or ng mga viewers, bakit kailangan mong i-vlog? Bakit kailangan mong ipakita sa vlog mo na pinagsasalitaan mo ng hindi maganda yung mag-ina? Na pinapakita mo na sila'y physical, no? Na iyong sinasaktan. Pananakit na po yun, no? Yung paghampas mo ng kamay mo, hindi yun basta-basta, no? Tandaan mo, Erwin, no? Ang batas natin dito sa Pilipinas, mas kinakampihan yung mga taong PWD, yung mga taong may kapansanan kaysa sa atin na mga normal tayo. Yan po yung isa sa mga itanong mo kung ikaw ay pupunta sa barangay or kung saan man para magtanong kung ano yung 9262. Ako na po ang humingi sa inyo ng awa. Ilapit niyo po sa DSWD. No, humihingi daw siya ng awa na ilapit natin siya sa DSWD yung mga ito. Kasi anytime, anywhere, pwede ko po silang iwan. See? Alam mo naman pala eh. Anytime, anywhere, pwede mo silang iwan. Bakit hindi mo iniiwan? The question is, bakit nga ba hindi mo sila iniiwan? Ano ang sa'yo? Puso? Awa? Na hindi mo sila maiwan-iwan? Or may something? Or may kailangan ka? Or may nakukuha ka sa kanila? Dahil na-vlog mo sila. Sabihin na natin kung sabihin mo walang sponsor, walang nag-sponsor dyan, pero yung i-vlog mo sila, syempre may kita ka rin dun, di ba? Pwede po akong mag-vlog ng kahit sino. Yun naman pala eh. Pwede ka pala mag-vlog kahit sino. Bakit hindi mo gawin? Hindi po kawalan sa akin yan. Oh, yun. Hindi rin pala kawalan. Bakit hindi mo na-give up? Hindi naman pala kawalan sa'yo, di ba? Alam niyo po ba kung bakit ako ganyan sa kanila? Bakit? Dahil galit ako. Hindi ako galit sa kanila. O galit daw siya, pero hindi siya galit sa kanila, sa mag-ina. Kanino? Kanino ka galit, Erwin? Galit ako dahil wala silang natutunan. Galit daw siya dahil wala silang natutunan. Hindi daw siya galit. Imagine, hindi ako galit sa kanila, sabi niya. Galit ako dahil wala silang natutunan. O di sila na lang kinagagalitan mo kasi wala silang natutunan. Bakit nga ba sila walang natutunan, Erwin? Ako dahil patagal na panahon na kasama ko sila, hindi pa natututo. Oh, ang tagal na panahon na pala, nakasama mo sila, hindi pa natututo. E di, ganun na rin yun, galit ka sa kanila kasi wala silang natututunan. Hindi sila natututo sa itinuturo mo. Ang question ulit, bakit nga ba sa tagal ng panahon na nasa sayo sila, bakit nga ba hindi sila natututo? Anong kulang? Bakit hindi sila natututo? Galit ako dahil hindi pa sila talaga totally maiwanan. Oh, di sa kanila ka rin galit? Sabi mo kanina, hindi ka galit sa kanila. Lalo-lalo na si Rubin, matanda na. Hinahabol ko po
Nasa Cavite na pala si Erwin ngayon. Wala na siya sa Daet. Hindi na po ako sa Daet. Wala na po ako sa Daet. So ito na. Sa pananakit, sobrang sakit ba yung ginawa ko? Sa pananakit, oo, Erwin, nakita yon. Sabihin man natin na hindi masakit yung ginagawa mo, pero pananakit na rin yon sa tao na may kapansanan, no? Gaya ng sabi ko, mas pinapaboran ng gobyerno natin, ng batas natin, yung mga taong may kapansanan kesa sa atin na maayos ang pag-iisip natin. Nasasaktan ba si Rowena? Dawin ko siya pagsalitaan? Oo, Erwin, nasaktan siya. Hindi mo napansin doon sa lumaban sa'yo si Rowena. Sumigaw din sa'yo si Rowena. Nasasaktan ba si Ruben pag pinagsalitaan ko siya? Hindi po sila ganung tao. Alam mo, Erwin, kung bakit? Natatakot kasi sila. Kasi yun yung ipinakita mo sa kanila, yung laging malakas ang boses, laging pasigaw. Yung mga yan kasi, natutroma sila, natatakot sila. Makikita natin, no, sa itsura ni Robin, na yung titig, kahit tumitig sa'yo, takot sila. So, takot siya. Kaya hindi nila magawa kasi natatakot sila, kasi alam nila na anytime, pwede mo silang saktan. Siguro oo, masasaktan sila dahil tao lang sila. Pero yung salita ko, alam ko na kung paano ko i-deliver para sundin ako. 3 taon ko na po nandito sa Ate Rowena sa akin. Si Ruben, 3 taon ko na po yan silang kasama. Ang tagal na pala, 3 taon nang kasama sina Ate Rowena. Ang tanong kasi, yun yung tanong, Erwin, 3 taon na sila, pero bakit yung nirereklamo mo na hindi pa sila matuto? 3 taon mo na silang tinuturuan. Bakit hindi sila natututo? Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi sila natututo sa mga itinuturo mo? Pero saludo ako sa tiyaga mo, ha? Sobrang tiyaga mo. Okay na yan. Okay na yan sa akin na, no? Na napakatiyaga mo. Sobrang pinagtsatsagaan mo sila ng 3 taon. Bihira yung ganyang tao na tumatagal na nagtsatsaga na hindi mo naman kamag-anak, no, na susuportahan, tutulungan yung mga ganitong klase 3 taon. Pero ang sa atin lang dito, no, ang inireklamo lang natin dito, umalma lang tayo dito. Pwede mo naman gawin yung pananalita ng hindi maganda at saka yung physical na yung pagtapik mo, or kung tapik man yon, na matatawag off-cam, no, off-cam. Kasi sa mga nakapanood dito, sa mga nag-comment, sabi nila, ano pa kaya kung off-cam yan? Ganyan lang ba kaya ang ginagawa ni Erwin sa kanila? Di ba? Napatanong tuloy yung mga tao dito. So, mas lumalim ang kanilang pag-iisip kung ano pa kaya kung wala sa camera. Camera na nga nagagawa mo nang gawin yung ganyan sa kanila. Ano pa kaya kung off-cam? Ano pa kaya ang ginagawa mo sa kanila? Yun yung prenotektahan kita doon, Erwin, no? Doon sa reaction ko na yun, wala akong prenotektahan kita doon. Sinabi ko, baka stress ka lang sa pangyayaring yon, pero dapat hindi ipinapakita. In-advisean lang kita doon, Erwin. Mga nagsasabi, dati nagsasalita yan si Ruben. Nagsasalita po yan si Ruben sa akin. Pag may mga music o may pupuntahan kami. Kung napanood nyo po ako, napanood nyo po lahat ng video ko, isa-isahin nyo. Nagsasalita po yan. Pangalawa, if ever na gusto nila akong ipa-DSWD, why not gawin nyo ang tama kung alam nyo yan ang tama? Gaya ng sabi ko, wala kaming time, Erwin, na magpa-DSWD sa'yo. No, ang sa akin lamang dito, no, wala akong sinabi na pwede kang na ipapa-DSWD kita. Ang sa akin lamang, kaya ako gumawa ng reaction video na yon, dahil sabi ko, baka may makapanood sa iyo sa ginagawa mong yun. Kasi foul talaga yun. Foul talaga yun. At saka, sa mga viewers na nanonood, no, na masasaktan sila sa salita at aksyon na ginagawa mo sa magnanay. Dahil once na nasa DSWD na yan, dyan, makakasiguro na ako na hindi talaga sila mapapabayaan. Dahil unang-una, nilapit ko na po yan sa DSWD. Nilapit ko na po yan as concerned citizen. Pero
Okay, inilalapit na pala ito ni Erwin, no, sa DSWD. Which is yun yung ahensya na dapat lapitan dito sa atin, sa gobyerno natin. Pero kailangan, Erwin, no, sa mga ganyan, matyaga ka talaga. Matyaga kasi may proseso. May proseso, hindi yung basta-basta na isang punta ka lamang doon, ilalapit mo na ganito ganyan. May action kagad. Siyempre, may proseso na ginagawa dyan, no? So, kung isang beses ka lamang nagpunta doon, na gusto mo na i-turn over ang mga ito sa DSWD, hindi ganun kadali, no? Dahil marami po na mga may kapansanan din dito na ginagawan ng tulong ng DSWD. Ngayon, kailangan mong tiyagain, no? Tiyagain na ilapit sa DSWD yung mga yan kung ikaw ay sobrang pagod na sa kanila. Imagine, 3 years na nga naman. Ko na sa inyo, walang aksyon. Kaya ngayon, ang DSWD, ako na manghingi sa inyo ng tulong. Isumbong nyo na ako para ma-DSWD at para magawa ng paraan kung paano gawin. Dahil ang dami pong tao dyan sa paligid-ligid na nagkanda kabuang-buang na wala man lang ginawa. Okay? Wala man lang aksyong ginawa. Tapos galit pag tinuruan, masaktan. Siyempre, tao din ako. Napupuno din ako paulit-ulit. Ngayon na si Ruben, hindi na nakaganyan ang kamay. Marunong na kasi lagi kong tinasabihan, Ruben, yung kamay dapat, marunong maghawak ng plato. Ito yon, no? Ito yung sinasabi natin na oo, naintindihan natin, tao ka rin naman na napapagod. Pero gaya ng sabi ko, choice mo yan. No? Choice mo yan na bakit tumagal ng 3 years sa'yo yung mag-ina na yan. Choice mo yan na may choice ka rin naman na ibalik yung mga yan kung saan nanggaling. No? Choice mo yan kung ano ang dapat mong gawin sa kanila. So lahat may choice ka. No? Lahat may choice ka. Ang choice mo rin na lumapit sa DSWD ng paulit-ulit. Kung gusto mo na yung magnanay na yan na mapunta sa maayos na pangangalaga, mapunta sa DSWD, tiyagain mo. Tiyagain mo yung paglapit sa kanila kasi gaya ng sabi ko, hindi yun isang click lamang, no? Na-a-action ka agad sila. Kinakailangan may proseso na ginagawa dyan. Kasi may mga investigasyon ding gagawin dyan. So, maimbestigahan, ito ba'y wala ba talagang kamag-anak na pwedeng malapitan, dapat sila ang gumabay dito, sila ang mag-alaga dito sa mga ito. Ikaw ba? Sino ka ba? Ano ba ang karapatan mo? Pwede, ikaw ba ay capable na alagaan yung mga ito? So, may choice lahat. Ang sa atin lamang dito, Erwin, wag mong ipakita sa publiko yung ginagawa mo na pananalita na hindi maganda sa magnanay, yung pagtapik-tapik or pagkuha mo ng kamay mo sa pananakit sa kanila, hindi maganda, no? Yun yung doon tayo umaalma. So yung kung pagod ka na sa pag-aalaga sa kanila, gaya sabi ko, may choice ka. Lahat ay may choice. Ang hindi lang talaga natin nagugustuhan dito, yung ginagawa mo na ipinapakita mo pa sa camera. Dapat off-cam. Kung gusto mo na hindi ka mapuna, kinakailangan off-cam. No, hindi mo ipapakita. Na alam mo rin naman kung ano yung tama at saka kung ano yung mali. So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa sagot ni Erwin sa amin at panawagan sa kay Bopil. Na para sa akin, lahat, Erwin, may choice ka. Choice mo ang lahat kung ano ang dapat mong gawin. Muli, maraming salamat mga sangkayno sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo ba kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.